Magandang umaga ngayong June 26 kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Bato de la Rosa inimbitahan sa magiging investigasyon ng Kamara sa war on drugs. Dating Senador Laila de Lima di pa rin daw nakakamit ang tunay na hustisya kahit nakalaya na. Balak niya ngayon sampahan ng kaso si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga opisyal ng Pilipinas pinagdedebatihan pa kung dapat ba ulit makipag-usap sa China sa harap ng tumitinding tensyon. Pero ayon sa isang eksperto, malabo nang umatras pa ang China sa West Philippine Sea. Mga customer ng Manila Water, posible na namang mawalan ng tubig ng ilang araw habang ilang customer ng Maynilad sa Caloocan may rebate. Babaeng hinimatay, nahulog sa riles at nabangga pa ng tren ng LRT-1. Netizens na antig ang puso sa pagiging gentleman ng isang bata sa laro ng musical chairs. Sinisimula na ng House Committee on Human Rights ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings noong Duterte administration. Plano nilang imbitahan sina dating Senador Laila de Lima, dating Pangulong Rodrigo Duterte at dating PNP Chief Bato de la Rosa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Posibleng magkaharap sa Kamara sina dating Senador Laila de Lima at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sila sa mga inimbitahan ng House Committee on Human Rights na nag-iimbestiga ngayon kaugnay sa umano'y extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Inimbitahan din si dating PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Magsisilbing resource person si de Lima. Habang gusto naman daw ng komite na marinig ang panig ni Duterte at De La Rosa matapos nilang pakinggan ang testimonya ng ilang kaanak ng namatay sa drug war. Because of the gravity of the testimonies of these victims, they should face these people and hear the complaints. Perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Kabilang sa may namatay na kaanak sa drug war si Meli Fernandez na taga-Bagong Silang, Caloocan. Sariwa pa sa kanyang alaala ang pagsalakay ng mga armadong lalaki sa kanilang bahay noong 2016. Bigla na lang daw pinaulanan ng bala ang kanyang mag-ama. Kahit ilang taon na ngayon pero masakit sa dibdib. Bakit daw siya pa? Wala siyang kasalanan, matino siyang tao. Yun ang salita ng anak ko. Giit ng grupo ng mga abogadong tumutulong sa mga pamilya ng biktima, si dating Pangulong Duterte ang pinaka-responsable sa mga nangyaring patayan sa kanyang administrasyon. We have on record until 2022, you have the president saying that he was responsible for these killings. He is taking all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed where he says that his only crime is extrajudicial killings. Wala pang pahayag sina dating Pangulong Duterte at Senador Bato de la Rosa kung haharap sila sa pagdinig ng Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Matapos maabsuelto sa ikatlo at huli niyang kaso, desidido naman ngayon si dating Senador Laila de Lima na habulin at panagutin ang lahat ng nanira at nagpakulong sa kanya. Ayon sa dating Senadora, inatasan na niya ang kanyang legal team na umpisahan ang case build-up laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa iba pang tumulong na ipakulong siya. Hindi na muna idinetalye ni de Lima ang mga kasong balak niyang isampa pero may inisyal na listahan na raw sila ng iba pang sasampahan ng reklamo. Siyempre, hindi naman si former President Duterte lang ang kakasuhan. Yung mga tumulong sa kanya, yung mga inutusan niya, yung mga lumapit at kumausap dun sa mga witnesses, yung mga pumilit sa kanila, nag-earn sa kanila. May mga idea na po kami kung sino-sino sila. So, kailangan lang namin ng mga karampatan talagang
strong evidence na tuturo sa kanila. Taong 2017 nang unang makulong si De Lima dahil sa aligasyon ng illegal na droga. 7 taon siyang ikinulong at nakalaya lang matapos magpiyansa noong November 2023. Kaya kahit napawalang sala na sa 3 kaso niya, hindi pa raw niya nakakamit ang tunay na hustisya hanggat hindi nananagot ang mga sumira sa kanya. Grabe po yung ginawa nila. I was wrong. My person, my dignity, my honor, and my liberty were transgressed by these people. Sabi ko sa kanila is that make sure that file natin yung mga cases is that it would stand on solid ground. Yeah. Hindi basta-basta file lang na hindi naman substantive or significant yung supporting evidence. Pinagdedebatihan pa kung makikipag-usap ba muli ang mga opisyal ng Pilipinas sa liderato ng China para pakupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang eksperto, malinaw na hindi naaatras ang China dahil patuloy nilang pinapalakas ang kanilang posisyon sa loob ng pinag-aagawang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mahigit 1 linggo matapos siyang maputulan ng daliri sa Ayungin Shoal, humarap at nagkwento sa Senado kahapon si Philippine Navy Seaman First Class Jeffrey Facundo kung paano sila hinaras ng China Coast Guard sa kasagsagan ng resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17. Kwento ni Facundo, 8 bangka ng China ang kumuyog sa kanila. 2 beses silang binunggo ng CCG, pero sa videong ito, kita kung paano mismo pumaibabaw ang bangka ng China Coast Guard at tumama sa kanya kaya siya naputulan ng hinlalaki. Nung pagbangga po na ano pa ako out of balance, na tumba. Ngayon ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po ma'am. Ang masaklap, dahil sa tensyon, inabot ng 12 oras ang Philippine Coast Guard bago siya na-rescue. Umaga nangyari ang insidente, pero gabi na siya na-evacuate papunta sa Palawan. Para hindi na maulit ang ganitong insidente, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na sisimulan na ulit ng Pilipinas ang pakikipagdialogo sa Beijing. We had a working group meeting last week in preparation for what we hope will be a meeting between the bilateral of the BCM, or bilateral consultation mechanism. We hope to be held in early July with our Chinese counterparts, specifically to discuss the recent incidents, which could hopefully create a basis then for more serious discussions to see how we can address these other issues. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na sinadya ng China ang pangunguyog para pigilan ang resupply mission. Kaya tingin ni UP Political Science Professor Aris Arugay, malabo nang umatras ang China sa West Philippine Sea kahit makipag-usap pa tayo. I think the latest incident reveals 2 things. First, that China will not back down in terms of its positioning in the West Philippine Sea. We've seen that not only is it not de-escalating, but it's actually intensifying its presence. Ayon pa kay Arugay, malinaw na naiirita ang China sa Transparency Initiative ng Pilipinas kung saan dokumentado lagi natin ang mga pangaharas nila sa West Philippine Sea na inilalabas sa media. Dahil dito, mas pinipressure ngayon ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ng panghaharas sa mga Pilipinong sundalo. Tanong tuloy ng mga senador, baka panahon nang magkaroon din ng military-to-military discussion ang China at Pilipinas. None, ma'am, during my time. Never, ma'am. They have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. Sa huli, nauwi sa executive session ng pagdinig dahil maraming tanong ang hindi na pwedeng pag-usapan pa sa publiko. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa ibang balita, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ika-5 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Tinalakay nila ang 6 na priority bills na target maipasa ng Kongreso. Kabilang dyan ang Blue Economy Act, Enterprise-Based Education and Training Framework Act at pag-amyenda sa Universal Healthcare Act. Prioridad din ang panukala sa pagtatayo ng Department of Water Resources, Open Access and Data Transmission at Create More Act.
Kumpiyansa naman sina Senate President Jesus Escudero at House Speaker Martin Romualdez na may maipapasa sila sa mga naturang panukala. Mga kapatid, siguraduhin pong may nakaimbak kayong tubig. Hanggang 8 oras kasi mawawalan ng tubig ang ilang bahagi ng Metro Manila at Rizal. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nag-anunsyo ang Manila Water ng service interruption sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Rizal. Yan ay para bigyang daan ang gumugulong ng maintenance activities ng concessionaire. Dahil dito, mawawalan ng tubig ang Baras at Antipolo sa Rizal simula mamayang alas 10 ng gabi. Babalik naman ang serbisyo bukas alas 4 ng umaga. Makakaranas ulit ang Antipolo ng water interruption bukas at posible itong umabot ng hanggang alas 6 ng umaga ng Biyernes. Ganoon din sa Rodriguez Rizal at Marikina. Mawawalan din ng tubig ang ilang bahagi ng Quezon City, Mandaluyong at Taguig bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Ganyan din sa Pasig, Cainta Rizal at San Andres, Manila. Mauulit ang water interruption sa ilang bahagi ng Mandaluyong sa Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Kaya naman, tiyaking may nakaimbak ng supply ng tubig sakaling kailanganin sa mga oras na epektibo ang water interruption. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Makakatanggap ng balikbayad o rebate ang ilang customer ng Maynilad sa Caloocan dahil sa kalidad ng tubig na di umabot sa national standard. Nasa 530 pesos ang mababawas sa water bill ng mga apektadong water service connections. Kung di man aabot dyan ang bill ng household, imemenos ang sobra sa susunod na buwan. Bahagi yan ng nasa 2 milyong pisong multa ng Metropolitan Waterworks and Sewage System sa Maynilad. Lumabas kasi sa water sampling ng MWSS na kontaminado o mataas ang coliform level ng tubig na sinusupply ng Maynilad sa ilang lugar. Halos 4,000 water service connections sa 14 na barangay ang apektado. Kiit naman ng Maynilad at MWSS, isolated incident ang nangyari at naayos ito agad. Normally po, nangyayari po na nagkakaroon ng contamination, hindi po galing sa planta. No, kasi we ensure that yung gagaling po sa planta ay pumapasa sa ating pong standards. Nagkaroon po ng contamination sa distribution system natin, no, and that is normally because of leaks. Sa lagay ng panahon ngayong araw, makakaapekto ang Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa malaking bahagi ng bansa. Posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Bicol, Eastern Visayas, Aurora at Quezon dahil sa Easterlies. Yan din ang magdadala ng mga biglaang pagbuhos ng ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa Caraga at Davao, posible rin ang kalat-kalat na pag-ulan dahil sa ITCZ. Makararanas din ng pulu-pulong pag-ulan ang natitirang bahagi ng Mindanao. Sunod-sunod na disgrasya na itala sa isang kalsada sa Valenzuela. Babaeng hinimatay sa istasyon ng LRT Line 1 nahulog sa riles habang may paparating na tren. At ilang sibilyan inararog ng SUV sa India. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Arestado ang isang lalaki sa Quezon City matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril. Napag-alaman na rin na dati na palang wanted ang suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nagsasagawa ng Oplan Bakal kontra loose and unlicensed firearms ang mga pulis nang mahuli nila ang lalaking ito sa loob ng isang KTV bar kahapon. Nahulihan ng baril ang suspect na kinilalang si alias Enzo. Nabisto siya matapos magtangkang umalis sa kalagitnaan ng pag-iinspeksyon ng mga otoridad. Lahat naman po ng tao doon nakaupo, pero may isa na parang nagmamadali na imbes na sumunod sa instruction gustong lumabas. Nang buksan ang bag ng suspect, doon na nasabat ang 9mm na pistol na kargado ng mga bala. Sa pag-verify ng Civil Security Group, lumalabas na hindi ito lisensyado at wala ring license to carry ang suspect. Inaalam naman kung nagamit na ba ang baril sa illegal na gawain.
Lumalabas din na dati nang nakulong ang suspect sa kasong attempted homicide at alarm and scandal sa Catanduanes. Hindi naman itinanggi ng suspect na sa kanya ang baril. Nabili niya raw ito sa halagang 2,000 piso. Uminom lang naman po ako. Tapos, yung patapos po uminom, saka na po ako nahuli ng mga polis. Yung baril na nakuha sa'yo ba yun? Opo, sir. Para saan mo siya nagagamitin yun? Parang depensa ko lang naman po sa sarili ko. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline. Ian Suyu, News 5. Sunod-sunod na disgrasya nangyari sa may kanto ng C5 Service Road at Santolan Street sa Valenzuela. Ang ilan sa disgrasya nasa pulpas sa video. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa kuha ng CCTV sa bahagi ng C5 Service Road sa Barangay General Tiburcio de Leon, Valenzuela City, makikitang nagkasalubong ang isang motorsiklo at MPV. Hindi na nakapreno ang dalawang sasakyan hanggang sa nagbanggaan sila. Sa lakas ng pagkakasalpok, tumilapon ng rider. Tinulungan ng isang lalaki ang sugatang rider. Kwento ni Jonathan na tumulong sa rider, nagkakarwash siya nang makita ang banggaan. Purong sugat po siya sa katawan niya, dito po sa kamay, sa braso, lahat po may tama siya. Bago pa man ang aksidenteng yan, may mga iba pang nadisgrasya sa lugar na yan. Ang jeep na ito, muntik salpukin ng motor nakasalubong. Sinubukang umiwas ng rider, kaya natumba siya at dumausdos sa kalsada. Ang sasakyang ito, muntik ding mabangga ang isang motorsiklo. Mabilis ang dating niya pero mabuti na lang, nakapreno pa ang driver ng sasakyan. Ayon sa ibang residente, may mga road sign at babala sa lugar. Pero ang mga karatula, natatakpan na nga ng mga halaman, kulang-kulang pa ang letra. Ayon sa barangay, sinira ang traffic sign na magpapaalala dapat sa mga motorista na promeno sa kanto. Blind corner daw kasi ang junction ng C5 Service Road at Santolan Street. May nakaharang pa na hagdan ng tulay. Kung talagang hindi mo kabisado yung daanan na yon, mabubulaga ka talaga na mayroon palang kalsadang secondary road doon. Makikipag-ugnay ng barangay sa Traffic Management Office ng lungsod para mapalitan ang sinirang karatula. Ililipat din daw ito sa lugar na mas makikita ng mga motorista. Titingnan din nila kung pwedeng ilipat ng pwesto ang hagdan ng tulay. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Cavite naman, arestado rin ang 3 lalaki matapos tangayin ang isang van. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Pasado alas 3 ng madaling araw nitong linggo nang makunan sa CCTV ang paglabas ng isang closed van mula sa garahe sa Barangay Anabu 1C, Imus, Cavite. Aakalain mong magde-deliver lang ang sasakyan, pero kawatan na pala ang nagmaneho nito. Agad na inireport ng may-ari ang insidente. Matapos ang operasyon, natunto ng closed van sa Barangay Maduya sa Carmona, Cavite. Pero nang buksan ng likod, wala na ang mga laman nitong produkto na aabot sa 123,000 pesos ang halaga. Sa investigasyon ng Imus Police, natukoy ng may-ari kung sino mga tumangay sa van. Nung nireview kasi yung CCTV, nakilala nila yung suspect, yung isa sa mga suspect doon. Nung tiningnan pa na mabuti na yung isa doon, yung dati nilang empleyado, tapos yung isa, yung active na empleyado. Nagkasan ng follow-up operation ng mga pulis at agad na nadakip ang empleyadong si alias Jomar at dating trabahanteng si alias Junel. Hindi naman itinanggi ng dalawa ang krimen. Ayon kay Jomar, nagsilbi siyang lookout habang si Junel ang nagmaneho ng truck. Tikom naman ang bibig ni Junel sa kung bakit nila ginawa ang pagnanakaw. Paano nakapasok si Junel doon? Maluwag na po yung garahe namin, sir. Tapos, Nakit na po yung truck. sino nagbigay ng susi sa kanya? Sinabi ko lang po sa kanya, sir, ng susi yung truck. Ayon pa sa mga sospek, ibinagsak nila sa palengke ang mga ninakaw na laman ng truck at naibenta sa halagang 80,000 piso. Sa halagang yan, 20,000 na lang ang na-recover ng mga pulis. Saan niyo po ginamit yung 60,000? Kasi pinaghati po namin yun eh. Bukod sa kanilang dalawa, hinuli rin ang isa pa umanong kasabwat na si alias Choderick. Pero itinanggi niyang sangkot siya sa krimen. Ang nangyari po, ginising po ako ni Junel, nagpahatid po sa kanilang bahay. Tapos sumuwi na po ako nun. Hindi po alam na yung gagawin nila. Hindi po ako kasama hanggang Carmona. Natutulog lang po ako sa bahay. Humingi naman ng tawad sina Jomar at Junel sa nagawa. Maharap ang tatlo sa reklamong paglabag sa anti-carnapping law at qualified theft. Nagbabalita muna sa Frontline, Dave Abuel, News 5.
Sugatan ng isang babae matapos mahulog sa riles at mabangga ng tren ng LRT Line 1 sa Maynila. Sa viral video nakuha sa Doroteo Jose Station, kitang nakaupo sa riles ang babae habang paparating ang tren. Mabagal ang takbo nito pero bago huminto, nabangga nito ang babae. Pumailalim pa ang biktima sa tren. Sinaklolohan naman siya ng staff ng istasyon. Unang napaulat na tumalon ang babae sa riles. Pero sa investigasyon ng Manila Police District Station 3, lumabas na hinimatay pala ang babae kaya't nahulog. Nalaman din na may hypertension at dati nang na-stroke ang biktima. Mabuti na lang at agad nakasenyas ang isang gwardya sa paparating na tren kaya't nakapagpreno pa ang driver. Ayon sa pamunuan ng LRT Line 1, nagtamo ng mga sugat sa katawan ng babae at dinala sa pinakamalapit na ospital. Nakuna ng CCTV kung paano sumiklab ang sunog sa isang pagawaan ng baterya sa South Korea kung saan 23 ang namatay. Sa video, kitang pumutok at nagsimulang umusok ang mga nakaimbak na baterya. Sinubukan itong agapan ng mga empleyado pero pumutok na rin ang ibang baterya. Karamihan sa mga namatay ay pawang mga foreign workers. Humingi naman ng tawad ang kumpanya sa nangyaring insidente pero tiniyak nitong dumaan sa tamang training ang mga empleyado. Sa India naman, 4 ang sugatan matapos silang araruhin ng isang SUV. Sa gitna ng traffic, biglang umabante ang sasakyan. Sinuyod nito ang ibang motorista at mga naglalakad. 2 tao pa ang pumailalim sa SUV. Agad naman silang sinaklolohan ng mga tao sa lugar na nagtulong-tulong para iangat ang SUV at alisin ang mga naipit. Nagpapagaling na ang mga biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Susunod, mga Pinoy na atletang lalaban sa 2024 Paris Olympics nadagdagan pa. Gilas Under-18 Girls Team pasok na sa semifinals ng FIBA Women's Asia Cup Division B. At batang nagpaubaya sa laro ng musical chairs, kinagiliwan ng netizens. Tuloy-tuloy lang paghahatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Nadagdagan pa ang mga ipadadala ng Pilipinas sa Paris Olympics sa susunod na buwan. Kasama na ang swimmers na sina Kayla Sanchez at Jared Hatch at judoka na si Kiyomi Watanabe. Lalaban si Sanchez sa women's 100-meter freestyle habang sa men's 100-meter butterfly naman si Hatch. Samantala, ito ang ikalawang sunod na Olympics kay Watanabe na lalahok sa women's 63-kilogram event. Bukod sa kanila, sasabak na rin sa Paris ang Pinay golfers sa sina Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina. Pasok sa top 60 ng Olympic golf ranking ang dalawa kung saan rank 35 si Pagdanganan habang pang 55 naman si Ardina. Dahil dito, 20 atleta na ang kakatawan sa bansa sa Summer Games. Nahigitan na natin ang bilang na ipinadala sa Tokyo Olympics noong 2021. Pasok na ang Gilas Under-18 Girls Team sa semifinals ng FIBA Women's Asia Cup Division B. Yan ay matapos nilang tambakan ng Lebanon 89-63 para sa ikalawang panalo. Gaya ng kanilang unang laro, nakabuo kaagad ng bentahe ang Gilas sa first quarter pa lang. Kagagaling lang ng koponan sa 123-point win kontra Maldives noong isang araw. Target ng Gilas Girls na maipanalo ang torneo para makaangat sa Division A ng Women's Asia Cup. Sa ngayon, inaantay pa ng Pinas kung sinong makakalaban nila sa semis. Viral ngayon ang galawan ng isang bata sa laro ng musical chairs. Hindi man niya kasi nakuha ang grand prize, panalo naman siya sa puso ng netizens. Gentleman na gentleman tong bagets sa to eh. Gaya kasi na isang kanta ni Taylor Swift, "In a world of boys,
he's a gentleman. Sumabak sa musical chairs ang magkakaklaseng ito sa palaro sa kanilang year-end party. Nang tumigil ang tugtog, agad nagsiupo ang mga bata maliban kay Zev Lucas at sa isa pa niyang kaklaseng babae. Pero imbis kasi na makipag-agawan sa natitirang silya, malaking gulat nilang lahat nang alalayan pa ni Zev ang kanyang classmate para umupo. Kahit nga yung teacher parang kinilig. Kilig na kilig kamo. Proud mom naman ang uploader na si Maria Raisa. Kwento niya, nung hindi raw umupo agad ang kanyang anak, alam na niyang pagbibigyan ni Zev ang kanyang classmate. Kahit daw kasi sa bahay, ganyan talaga ka-sweet si Zev. Ganyan ka ba ng bata, Jess? Ano? Ganyan ka raw baka, Depende sa premyo. generous. Depende, what's on the line. Depende lang daw, pwede pa. Tama ka, tama. Dahil saka yun. nakakataba ng puso para lang sa parents and para sa teacher. Oh, no. Kasi yun naman talaga ang gusto mong i-instill sa bata, di ba? Kabaitan. Lalo na yung mga ganong edad pa lang. Matulungin. Oh. Ganong bata. Tama, kasi dadalhin na nila yan hanggang pagtanda nila eh. Kaya tuloy mo lang yan, Zev. Very good. Teka lang, weekend ba ngayon? Parang yun, no? At yan po, ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontlines sa umaga.